Good morning, everyone. So I will be presenting the climate review for July up to August 21, 2023. So the contents of my presentation is kung ano na yung nangyayari sa El Nino na minomonitor natin. So ano yung mga naka-apektong weather system sa bansa natin for the month of July up to August 21. Climate assessment in terms of rainfall and temperature, saka summary for the overall summary for July and up to August 21, 2023. So right now, our ENSO alert system status is at El Nino advisory. So there is an ongoing weak El Nino sa may central and eastern equatorial Pacific and will strengthen into a moderate to strong towards the later part of the year. So the updates of this would be presented in the outlook. So as of August 3, 2023, nag-issue na po tayo ng El Nino Advisory number 2. So lagi po nating tandaan, during an El Nino, we should be ready for the dalawang extremes na pwede nating maranasan. Yung below normal rainfall condition na posible nang naranasan sa other parts po ng bansa natin. So ito po yung dahil sa kukulangan ng ulan, naapektuhan na po sila ng dry spell sa drought. At ang pangalawang hazard naman po is yung malakas na pag-ulan, especially sa western parts ng bansa natin, na dulot ng enhanced sa bagat na naranasan na natin noong July at posible pa nating naranasan ngayong August at September. At posible din po na yung mga bagyo na maka-apekto or mag-landfall ay magdadala din ng mas maraming mga pag-ulan in the coming months. So we should be prepared both for the below normal rainfall at above normal rainfall that will be affecting us in the next months dahil po sa nararanasan nating epekto ng El Nino. So how does we monitor yung tinatawag nating El Nino Southern Oscillation? Or right now, we are affected by El Nino. So there are two indicators. First po is yung oceanic indicator. So ito po yung tinatawag nating sea surface temperature or sea surface temperature anomaly. So gaano na umiinit o lumalamig yung dagat sa tinatawag nating Nino regions na sa may central and eastern equatorial Pacific. Well, the other indicator is yung atmospheric indicator naman, which is the pressure difference between Darwin and Tahiti, or just simply saying the Western Pacific and the Central Pacific. So as of the moment, kung titingnan natin dito sa sea surface temperature anomaly, which is our oceanic indicator, since May 2023, na-surpass na po nung warming dun sa may Central and Eastern Equatorial Pacific yung 0.5 degrees na threshold. And this continues up to July. Kaya po, last July, nag-declare na tayo ng El Nino Advisory, which is dahil po, na-reach na natin yung 3-month consecutive na 0.5 degrees or more yung anomaly ng warming. While sa atmospheric condition naman po, the condition should be na dapat kung saan yung mas may mainit na dagat, doon nagko-concentrate yung mga cloud cluster o mga kaulapan, which is for the atmospheric indicator or the SOI, kung titingnan natin yung May, nag-drop po yung pressure. So, meaning po niyan, mas tumaas po yung pressure dito sa may Western Pacific, bumaba naman po dito sa may Tahiti. So, meaning po niyan, nag-shift na po starting ng May and dito sa July, nagko-continue naman na mag-drop ulit yung pressure. So meaning, yung concentration ng mga kaulapan ay lumalayo na po sa Western Pacific kung saan kabilang yung Pilipinas at nag-shift na po siya dito sa may Central and Eastern Equatorial Pacific. So lumalayo na po siya sa Pilipinas. So pansin nyo, there are some areas na nakakaranas po ng mga kakulangan sa ulan as of the moment. So pag-asa insurances regarding this ongoing El Nino. So last March 2023,
we had issued the El Nino Watch, which nagkaroon na po tayo ng 50% probability or more na magkakaroon ng El Nino. At nung May 2, nag-issue naman tayo ng El Nino Alert na tumataas na po yung probability na yon ng above 70%, while nung July is nagbigay na po tayo ng El Nino Press Statement sa El Nino Advisory, kung saan tumaas na po yung probability ng El Nino up to 80% at papatuloy na yung pagtaas ng temperatura na mas mataas pa sa threshold na 0.5 or more from May to July. So as of the moment, as of August 3, nag-issue na din po tayo ng El Nino Advisory number 2. So ito po yung issued natin na advisory in text format. While nasa my right side naman po, so both are uploaded in the website of Pag-asa, yung simplified version para mas maintindihan po ng public rather than to read itong mas mahabang advisory. So we can access this dito po sa mga links na nasa baba, which will be makikita nyo naman once na nasend na namin yung presentations. So climate assessment, how the climate behaves na po sa ongoing El Nino at doon sa mga naka-apekto sa atin ng weather systems sa mga nakaraang buwan. Weather systems that affected the country from July to August 21, 2023. So yung pinaka-rain-bearing weather systems for the last 2 months is yung southwest monsoon. At na-enhance po yung southwest monsoon natin, especially on the month of July, ng tatlong bagyo. Si Dodong from 16 to 17 July. Pangalawa si Egay from 22 to 28 July. And pangatlo si Falcon from 29 July up to 3 August. Samantalang, humina na po yung effect ng southwest monsoon noong July 4. Ay, noong August 4, 2023. So other rain-bearing weather systems that affected the country is yung localized thunderstorm. So maliliit na areas lang po yung naapektuhan niya. Intertropical convergence zone, mostly ito yung nagpapaulan sa may Mindanao, but it oscillates from Mindanao up to Luzon. Ridge of high pressure area, so nakaapekto din po sa bansa natin nung humina yung southwest at nasa baba po yung intertropical convergence zone. Kaya tayo nakaranas sa mas mainit na temperature. Easterlies, prevailing weather system na pag El Nino, kahit hindi naman po siya masyadong malakas, ay nakakapagdulot pa din ng mas mainit na panahon, especially sa eastern parts ng bansa natin. Low pressure systems na pumasok sa PAR at nakaapekto at nagdulot ng mga pag-ulan sa bansa natin, at yung tatlong tropical cyclones na nakaapekto sa atin noong July, but as for August, is wala pa pong bagyo na nakaapekto sa atin. But based po sa forecasting ng weather forecasting, is posible tayo magkaroon ng isa or dalawa kung papasok or magde-develop siya into a TC before the end of this month. Significant weather events na nakaapekto sa bansa natin. For July, easterlies, ridge of high pressure area, low pressure areas, at tatlong tropical cyclone. So, ito po yung for July, pinakamalakas na bagyo na kaapekto sa atin, si Super Typhoon Egay or Doksuri, at sinundan naman po siya ni Falcon. Typhoon Falcon. While for August naman po, kung titingnan natin, hindi po masyadong active yung mga weather systems natin, even though may southwest tayo, pero weak southwest monsoon po siya. So, yung effect niya po sa bansa natin ay hindi ganon ka-pronounced or hindi po siya nagdulot ng mas maraming pag-ulan even sa western side po ng bansa natin. So as of August 22, may binabantayan po na tayong LPA. So ito po yung sinasabi ni Sir Alxar na posibleng ma-develop into a tropical cyclone if maging favorable po yung environment in the coming days. Tropical cyclone track and accumulated rainfall from July to August 21, 2023. So paano po tayo or gaano ka
laki yung extent ng epekto ng tatlong bagyo na na-apekto sa atin, especially in the month of July. So it's Dodong, Egay, and Falcon. So first, si Dodong, kung titingnan natin, Dodong made landfall in Isabela and slightly enhanced yung southwest monsoon natin dito sa may parts ng Pangasinan, Zambales, sa Bataan, at sa may parts ng Western Visayas. The second one is Super Typhoon Egay na naglandfall naman dito sa may taas na bahagi or extreme northern Luzon. So mas nahatak po ni Egay yung southwest monsoon kaya kumpara po kay Dodong, mas marami siya mga pagulan, especially in the parts kung saan mas malapit sa track niya at dito naman po sa may parts ng Western Luzon, Central Luzon, at Western Visayas. Dahil po sa enhanced southwest monsoon that had lasted for 7 days. While si Falcon naman po, even though malayo ay slightly enhanced pa din niya yung southwest monsoon before the end of July. So combined effects of southwest monsoon. So for Tropical Storm Dodo, pinakamaraming synoptic station na nakatanggap ng ulan ay dito sa may Zambales, diba? Bataan, Subic Bay, then sa may Angat or parts ng Central Luzon, saka dito naman sa may Iloilo. So ito yung mga areas na mas nakaranas po na mas maraming mga pagulan. At ito din po yung mga areas na nakaranas ng mga pagbaha, landslides, at kahit po sa Metro Manila ay nakaranas din po tayo ng mga pagbaha dahil po kay Dodong. While the combined effects of southwest monsoon enhanced by Super Typhoon Egay saka Typhoon Falcon. So for Egay, kung titingnan natin, itong parts po ng Central Luzon, Pangasinan, at ito po sa may lower part po ng Northern Luzon, Isabela, Cagayan, Ilocos. Sila po yung mga stations na nakaranas po ng mas maraming mga pagulan for 7 days at nagdulot po ng mga pagbaha, landslide. So these pictures, as you can see, are pinapakita po dito yung mga flooding sa Baguio kung saan mas marami yung mga pagulan na natanggap nila aside po dito sa may part ng Angat. So kung titingnan natin, comparing the two tropical cyclones, mas apektado tayo ng southwest monsoon ni Egay at pinalala pa po yung epekto nung continuous yung paghatak ni Typhoon Falcon na nagdulot din po ng mga pagulan na above or umabot po ng 400 or more than 400 millimeters, especially sa may western parts ng Central Luzon. Combined effect of southwest monsoon, ito po yung base po sa monitoring dashboard ng NDRRMC. So for the effects of Tropical Cyclone Dodong, which enhances the southwest monsoon, so most of these effects are naranasan po dito sa may parts ng Western Visayas saka most parts of Luzon. So nasa around almost 70,000 families yung affected. Dalawa yung confirmed na, dalawa yung patay, but for validation pa. Related incidents sa mga pagbaha ay umabot ng 252. Damage in infrastructure ay umabot ng 100 million. While for damage of agriculture ay umabot po siya ng almost 200 million during pagdaan ni TC Dodong at yung slightly enhanced southwest monsoon. While for the situational report ng southwest monsoon, based po sa enhanced effect ng nadulot ng dalawang bagyo na si Egay at Falcon, so almost the same areas po yung naapektuhan. Same kay Dodong yung most parts of Luzon saka Western Visayas. At mas marami po yung mga naapektuhang pamilya na umabot po ng almost 1.4 million. So dead are nasa 30, confirmed 12, for validation naman yung 18. Marami din po ng injured.
So dito po, dahil po sa Inland Southwest Monsoon nakaranas po tayo ng mga pagbaha, especially dito sa mga areas na pula, so meaning mataas yung risk, pagguho ng lupa, at pagkasira ng mga daan. So dahil po dito, yung damage sa infrastructure compared po kay Dodong ay mas malaki na umabot po ng 8.4 or almost 8.5 billion pesos. While sa damage naman ng agriculture, so especially po sa crops ay umabot po ng nasa 200,000 hectares at marami din pong mga nangamatay na hayop at naapektuhan ng mga palaisdaan at mga pananim. At yung damage naman po estimated na umabot ng 6.4 billion pesos. So napakalaki po talaga ng damage na naidulot nung habagat na nakaapekto sa atin last July 2023. So actual rainfall for July 2023 dahil po sa enhanced southwest monsoon, so combined effects po ng mga bagyo na nakaapekto sa atin at yung enhanced southwest monsoon, ang most parts po ng Luzon ay nakaranas ng near to above normal rainfall. Kasama na din po dito yung parts po ng Western Visayas, saka itong part po ng Eastern Mindanao. So konti lang po yung mga areas na nakaranas ng below normal rainfall and mostly mas marami yung mga area or mga provinces na nakaranas ng near to above normal rainfall for the month of July. While for the month of August naman po, dahil wala po masyadong nakaapekto na weather systems or rain-bearing weather systems, meron pong habagat pero hindi naman po siya masyadong kalakasan. Kaya most parts of Luzon sa Visayas and including malaking area po ng Mindanao ay mas nakaranas po ng below to way below normal rainfall from August 1 up to 21. But may pag-asa pa po. So based po sa forecast ng Sir Outstar na may mga pag-ulan po na maidudulot, yung low pressure area na pumasok po ng PAR na magdudulot or magdadala ng mga pag-ulan sa may northern sa Central Luzon at yung inaabangan or minomonitor na sama ng panahon or LPA sa labas pa po ng PAR. So it may contribute to the rainfall for August before the end bago matapos po yung buwan na to. So malaki pa po yung chance na magbago pa po yung monitoring na to. So posible pa pong may mga areas dito na mas mag-improve yung condition at makaranas ng near normal rainfall. So dry condition, so dry spell and drought assessment. So ito po ay based lang po sa assessment up to August 21. So even though may mga areas dito na pinapakita na naapektuhan na po ng dry condition, gaya po dito sa Nueva Ecija sa Quirino, at sa Mindanao naman po ay nakaranas naman ng dry condition saka dry spell, especially dito sa may parts ng Soxargen, Northern Mindanao, saka ibang areas ng Zamboanga Peninsula. But medyo may ano pa naman po, pag-asa pa tayo, especially dito sa may parts ng Luzon, saka Visayas, na possible pa po mag-improve yung condition. While for Mindanao naman po, dahil active naman po yung ITCC, so posible pa po yung magbabago yung assessment na to by the end of August. So, ulitin ko po, as of August 21 lang to assessment na to ng drought dry spell na posibleng naka-apekto na po dito sa mga areas. But ulitin ko po, yung drought dry spell na ini-issue ng Pag-asa is based po ng meteorological drought. So, ito lang po ay based sa assessment ng kakulangan sa ulan. So, hindi po kasama dito yung soil condition or kung ano na po yung mga status ng mga pananim within these areas. So, kayo po mismo yung makakapagsabi kung itong kakulangan sa ulan na to, especially po dito sa mga taga-DA natin, ay nakaapekto na ba sa mga areas na sinasabi natin naapektuhan na ng meteorological drought sa dry spell. So for the temperature assessment naman po, so for July, kung titingnan natin, mostly for the Tmax or Tmaximum, yung temperatura sa araw, ay nagre-range po ng near to warmer than average. Pero sa gabi, kung titingnan natin, mas mainit na temperatura yung naranasan natin. So,
almost sa buong bansa, nakaranas po tayo ng slightly warmer to warmer than average. Kaya, nung July ay mas mainit po yung mga gabi natin compared po sa mga nakarang buwan. And for the mean temperature, nagre-range po siya mean ng above average, near average to above average na temperatura for July. Dahil din po to sa mga naranasan nating mga pag-ulan. At ikumpara naman po natin sa nararanasan natin ngayon sa August. So, kung titingnan natin, sa July is nagre-range pa po siya ng near to slightly above. Pero kung titingnan natin for August, dahil konti lang po yung mga naranasan nating mga pag-ulan, mas marami po yung mga stations ng pag-asa na nakamonitor ng slightly above average to way above average even in the daytime and nighttime na mga temperature. So, mas mainit yung August natin. Kaya, uh, medyo yung nararamdaman natin is naka-anchored din po sa kakulangan natin sa ulan for the month of August. So, same with the mean temperature from August 1 to 21. So, posible, kung magpapatuloy yung init ay isa din po yung August 2023 sa pinakamainit na August na naranasan natin sa mga compared po sa mga nakaraang taon. So, ito po yung highest and lowest recorded temperature for the month for July. Pinakamainit po ay naranasan sa Itiaga, Isabela noong July 6. While for Metro Manila is nasa 37 degrees Celsius sa port area noong July 5. While yung pinakamalamig ay naranasan sa Baguio noong July 26. So 14.8, while for La Trinidad naman is 15.4 degrees Celsius. So Metro Manila naman po, pinakamalamig ay nasa 23 degrees Celsius. For August 1 to 21, so mas mainit na temperatura yung naranasan. So sa may Itiaga, Isabela is umabot siya ng 38.1 degrees Celsius, while for Metro Manila naman ay 33.9 degrees Celsius. Pinakamalamig naman for Baguio is 16.8 na naranasan ng August 13, at sa La Trinidad naman ay 16.7 ng August 13, while for Metro Manila is medyo tumaas ng temperature, nighttime temperature na nasa 24.5 degrees Celsius na naranasan naman po sa Science Garden, Quezon City noong August 2. So dahil po sa mainit na temperature or mas mataas na temperatura in July, medyo marami po yung mga stations na nakabit ng maximum record ng TMAX. So these stations are Clark, Port Area Manila, Sangley Point, Dait Camarines Norte, Balay-Balay, sa Zamboanga City. So yung increase niya is from 0.1 up to 0.5 degrees Celsius. So just comparing po yung historical extreme sa yung new record. While for August naman po, may 2 stations na po tayo na nakabit ng mas mainit na temperatura na umabot po ng 0.7 dito po sa may Infanta, Quezon. So yung highest po niya is noong 1989 at ngayon na po siya nabit at yung itinaas po niya ay 0.7 degrees Celsius. So masyado na pong mainit or mataas na yung anomaly ng increase na yun. At yung pangalawa naman po, yung Zamboanga City. So from 35.8, ngayon ay nasa 36.2 yung pinakamainit na naranasan. So ito lang po yung historical record from January to July 31, 2023. Pinakamainit ay naranasan pa din sa Itiaga, Isabela at 39 degrees Celsius noong May 7. Yung pinakamalamig naman po ay sa Baguio sa La Trinidad, Benguet. While for Metro Manila, pinakamainit na naranasan is 37.4 degrees Celsius sa NAIA noong May 8. Pinakamalamig naman is nasa 19.5 degrees Celsius noong March 5. So historically, wala pa din pong nakakabit sa 42.2 degrees Celsius sa Tugigaraw sa buong buwan. At yung pinaka-lowest naman sa Baguio na 63.3 degrees Celsius. So yung mainit na temperatura po ba sa bansa natin ay naranasan lang ba sa Pilipinas? Hindi po. So based po sa assessment ng NOAA,
So these are the selected significant climate anomalies and events for July 2023. So sinasabi nila dito na yung July 2023 is ang pinakamainit or the highest for July since the global record since 1850. So most of sa buong mundo ay nakaranas po ng record warm. And for Asia, kasama na po yung Pilipinas, nakarecord din po tayo ng record warm na July. So dahil po sa mainit na temperatura for the month of July, so nababalitaan po natin yung epekto ng mga wildfires. So nangyayari po yung wildfire pag nagkakaroon ng kakulangan sa ulan, nagkakaroon ng mainit na hangin, mataas na temperatura, natutuyo po mostly yung mga damo, especially in those areas that are being affected by El Nino. Kaya, so ito po yung mga recorded wildfires all over the world, sa Hawaii noong June, anong August. So mostly nangyari po sila noong August after naranasan yung mas mainit na temperatura noong July. Ito po yung mga wildfires na naka-apekto sa Hawaii, California, Spain, saka Canada. So these areas po, yung mga dry areas sa mga bansang ito na nakaranas po ng wildfires. And in summary po, so alert system natin ngayon is La Nina Advisory number 2. So for July, most parts po ng bansa natin ay nakaranas ng near to above normal rainfall, while there are some areas na nakaranas ng below normal rainfall, especially po dito sa western parts ng Mindanao. Sa temperature naman, near average to above average for July. While for August naman po, mas marami yung mga areas dahil sa kakulangan ng ulan ay nakaranas ng below to way below normal rainfall. And slightly above average to way above average mean surface temperature yung naranasan natin from August 1 to 21, 2023. So I think that ends my presentation. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you very much, Sir Juni, for that detailed explanation. If meron po kayong mga questions, feel free na mag-send lang po kayo dito sa ating Zoom chat box. And para po sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube channel ay mag-comment lang po kayo. And mamaya sa open forum ay sasagutin po natin yan. So ngayon ay binigay po ni Sir Juni ang assessment ng ating climate conditions o yung mga nangyaring significant events noong nakaraang mga buwan. Ngayon ay ibibigay much po, Ma'am Ruth, for that. Although we are expecting drier days by the end of the year, at least for the next coming months po, ay makakaranas pa rin naman po tayo ng mga pag-ulan. For the next month, nabanggit din ni Ma'am Ruth na possibly ay may 2 to 3 na bagyo ang pwede pa nating ma-experience. And again, to give emphasis po, dahil yun nga pong El Nino natin ay we are expecting it to strengthen in the coming months, ay napakahalaga po na maibahagi natin ang ganitong mga impormasyon sa ating mga kababayan, especially sa ating mga magsasaka. And I would like to acknowledge din po pala yung yung participation ng mga regional field offices ng Department of Agriculture. Present po sila ngayon as well as yung mga offices, mga DRR offices ng iba't ibang municipalities. Now, moving on sa ating last topic, ito po ay isang special lecture from the Project Maghanda. Si Pag-asa po bilang isang National Hydrometeorological Services ay may mandato na magbigay ng climate and weather-related information and services para sa ating mamamayan. So our commitment to fulfill this mandate has always been our top priority. So paano po ito nagagawa ni Pag-asa? Isa pong example ay itong Climate Forum, yung mga daily weather forecasts po natin tuwing umaga, and patuloy pong nag-a-adapt si Pag-asa sa ever-changing communications landscape natin. Para mas ma-appreciate po natin yung mga products and services na nire-release ni Pag-asa online, so panoorin po natin itong short video presentation presented by Mr. Christopher F. Perez, Assistant Weather Services Chief ng Weather Division. Ito pong video na ito ay short video presentation on how to navigate the DOST Pag-asa website courtesy of Project Maghanda.
Anumang oras ay maaaring tamaan ng Pilipinas ng iba't ibang natural hazard. Ngunit dahil sa ating mga dedikadong scientists at epektibong warnings, nagagawa nating ligtas at mas resilient ang ating pamayanan. Ang maghanda video na ito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang Pag-asa website. Sa lahat ng panahon, ang DOST Pag-asa ay narito upang patuloy na maglabas ng mga iba't ibang forecast product na makatutulong para sa kaligtasan ng mga buhay at ari-arian. Maliban dito, ang ilang mga produkto ay nakatutulong din para sa economic security at national development ng ating bansa. Atin silipin ang ilan sa mga produktong ito na makikita nga sa official website ng Pag-asa, ang bagong.pagasa.dost.gov.ph. Makikita natin ngayon ang homepage ng Pag-asa website. Sa kaliwang bahagi nito, may makikitang rectangular blue box. Maaring itapat ang pointer dito para lumabas ang mga icon tungkol sa mga forecast products ng ahensya. Ilan sa mga section na narito ay makikita rin sa main header ng ating website. Nais mo bang malaman kung akma sa magiging lagay ng panahon ang iyong napiling outfit of the day? Matutulungan kang makapagdesisyon gamit ang impormasyong makikita sa weather section. Ang icon na ito ay nakapormang ulap o cloud at mayroong drop-down menu. Exploring further, makikita rin sa parehong icon ang General Weather drop-down list. Narito ang daily weather forecast para sa buong bansa at maging ang 4-day weather outlook para sa mga ilang piling lugar. Mayroon ding forecast para sa mga piling Asian cities, weekly weather outlook at mga weather advisories sakaling may mga weather system na inaasahang magdadala ng maraming pagulan at magdudulot ng panganib sa tao at ari-arian. Bukod sa forecast product para sa general public, makikita rin ang mga forecast para sa maritime at aviation industry. Sa dami ng weather information, siguradong planning for an out-of-town trip will be a breeze. Gusto mo bang malaman kung safe maglayag sa ilang seaboards ng ating bansa? Sa gale warning section na nasa marine drop-down menu, makikita ang forecast tungkol sa lagay ng panahon at pag-alon ng mga karagatan sa iba't ibang seaboards ng ating bansa. Kadalasang inilalabas ang gale warning tuwing monsoon season o kung may bagyong nakakaapekto sa ating bansa. Sa kabilang banda naman, ang shipping forecast section ay para sa ating mga international seafarers. Sa daily temperature section naman, nakalista ang top 10 lowest at highest observed temperatures sa nakalipas na 24 na oras sa mga lugar na may Pag-asa weather stations. Samantala, sa heat index section, makikita ang forecast kung gaano kainit at kalinsangan ang mararamdaman sa ilang lugar sa ating bansa. Karaniwan, kapag ang computed heat index value ay umabot na sa range ng 41 degrees Celsius pataas, posibleng magkaroon ito ng mas adverse effect sa kalusugan ng tao. Ang temperature observation at heat index forecast ay napakahalaga para sa iba't ibang sektor, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Ang flood information section na makikita sa flood drop-down menu ay malaking tulong para sa mga local disaster risk reduction and mitigation officers at sa iba pang LGU officials ng mga komunidad na malapit sa ilog at sa mga iba pang water reservoirs. Lalong-lalo na kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon o bagyong nananalasa sa ating bansa. Makikita rito ang General Flood Advisory, Basic Hydrological Forecast at Metro Manila Flood Monitoring. Ang dam information section naman ay nagpapakita ng water level ng mga iba't ibang dam na binabantayan ng ating ahensya. Ito ay napakahalaga sa publiko, maging sa ilang sektor gaya ng power generation at agrikultura. Anong taon inilunsad ang kasalukuyang version ng DOST Pag-asa website? A. 2017, B. 2018, C. 2019, o D. 2020? Ang tamang sagot, B. 2018. Sa tuwing may binabantayang bagyong Pag-asa, makikita sa drop-down menu ng Tropical Cyclone section ang iba't ibang tropical cyclone-related forecast products, gaya ng Tropical Cyclone Advisory at Tropical Cyclone Bulletin. Ang mga produktong ito ay ginagamit na basehan ng disaster preparedness at mitigation undertakings ng national at local governments tuwing may bagyong nakakaapekto sa ating bansa. Pinakikita naman sa climate section ang mga forecast product tungkol sa climatic conditions na maaaring maimpluwensyahan ang dami ng ulan na matatanggap ng bansa. Maaari niyong i-download ang latest El Nino at La Nina advisories sa El Nino at La Nina section.
paano naman ang localized forecast sa inyong lugar? Ang regional forecast section ang nagbibigay ng forecast sa mga lugar na nasasakupan ng 5 Pag-asa Regional Services Divisions. Local language ang ginagamit nila sa paggawa at pagpapalaganap ng forecast sa pamamagitan ng print at broadcast media. Malaki ang naitutulong ng Meteogram para sa mga interesadong malaman ang hourly weather situation sa isang lugar na mayroong DOST Pag-asa Station. Pinakikita sa section nito ang graph ng hourly forecast ng mga iba't ibang weather parameters gaya ng ulan, temperatura, maging ang lakas at direksyon ng hangin base sa latest Weather and Research Forecast Model o WRF na pinatatakbo ng ahensya. Pero paano naman minomonitor ng DOST Pag-asa ang mga iba't ibang weather systems gaya ng mga bagyo na nagsisimula pa lamang mabuo sa karagatang Pasipiko? Ang latest satellite image na makikita sa kanang bahagi ng webpage ay nagpapakita sa atin ng bird's eye view ng mga posibleng lagay ng panahon base sa mga binabantayang kaulapan na karaniwang associated sa mga small or large-scale weather systems. Sa pamamagitan ng latest satellite images, nagkakaroon tayo ng clear, concise, and accurate representations of how these weather events are unfolding. Ilan lamang ang mga ito sa mga major sections ng DOST Pag-asa website. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas lalo niyong maintindihan kung paano ito gagamitin sa paghanap ng mga forecast products at iba pang weather and climate information na kailangan ninyo. Tunay ngang iba na ang panahon ngayon. Ngunit sa tulong ng science and technology, tools gaya ng DOST Pag-asa website at ang patuloy niyong pagtangkilik sa mga impormasyon na mula sa eksperto, kayang-kaya nating gawin na mas handa sa mga weather-related na sakuna ang Pilipinas. That's it! Ang pananatiling ligtas at resilient ng ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa aksyong akma sa mga babala mula sa ating mga eksperto. Mula sa amin, tayo'y maghanda para sa ligtas na Pilipinas. Alright, so I hope na mas na-encourage po tayo na i-explore pa ang Pag-asa website kasi sayang naman po yung mga information na kung hindi ninyo makita. Mamaya andito po si Sir Chris para sagutin kung meron po kayong mga questions about doon sa Pag-asa website. Okay, so Sir Chris, baka po meron po kayong idadagdag doon sa presentation, sabi ni Ma'am Ana. Magandang umaga. Salamat, Jeremiah. At magandang umaga po sa inyong lahat. So allow me to share my screen kasi may ilang features pa po yung ating website na sa tingin ko ay napakahalaga rin para sa ating mga, lalo na sa ating mga decision makers with regards to potential tropical cyclone activity or mga bagyo na pwede makapekto in the next 2 weeks, and also yung tinatawag natin na rainfall exceedance, kung may forecast po ba tayo na malalakas na ulan na pwedeng maka-apekto nga sa kanilang lugar. So allow me to share my screen. Okay, so dito po ay makikita natin, saglit lang. Ito po yung official Pag-asa website. So kanina nakita natin na dito sa mga icon sa gilid or even dito sa drop-down menu, yung mga equivalent na forecast product na ating pwedeng makita sa official Pag-asa website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. So dito rin, mapapansin natin na meron tayong option dito sa corner na ito na either makikita natin yung current mga thunderstorm advisory, lightning advisory, or flood advisory, at pwede rin natin makita yung either yung surface map analysis, kung ano na nga ba yung analysis natin with regards to the atmospheric pressure na nakaka-apekto sa or prevailing sa ating bansa. For example, dito makikita natin may binabantayan po tayong low pressure. This is based from the real-time data that was analyzed by our weather forecasters. Or may isang napakahalagang bagay, ito pong pagpunta tayo dito sa tropical cyclone, may isang, dahil wala naman tayong bagyo, pero Chris, ano ba yung potential na magkaroon tayo ng bagyo next week? If you're going to go to the tropical cyclone menu,
And then makita natin yung TC threat potential. Pag clinic po natin yan, dito ay may makikita tayo na napoproduce na within 2-week forecast. No? So makikita natin, for example, yung week 1, nakalagay dito. From August 22 hanggang August 28, may nakikita tayo na TCLB, ibig sabihin TC-like vortices na pwedeng mag-develop. At sinasabi naman po dito sa per week na forecast kung ano yung posibleng maging potential ba nito, na maging active, maging bagyo, at kung saan posibleng kumilos. Same as with the second week, no? Makikita po natin yung projection na kung magkakaroon tayo ng mga TC-like vortices. Pag sinabing natin TC-like vortices, not necessarily bagyo kagad siya, no? Pero ito yung mga potential na sama ng panahon na we're not ruling out the possibility. May feature siya, may ikot ng hangin, potential na ikot ng hangin at ulap na almost similar sa mga feature ng mga namumuong bagyo. But dito naman po, ipapakita rin ng ating mga updates kung meron talaga tayong inaasahan, then iba rin yung makikita nating scenario dito. So napakalaking bagay po yun. We're going to have a 2-week tropical cyclone threat potential outlook para just in case mapaplano natin yung ating mga activity. And another very useful is itong what we call the subseasonal forecast. Ito po. Ito sa rainfall naman po ito, no? So kung makikita natin, may this particular second figure, kung izo-zoom ko lang po, saglit lang, ayan, para mas makita natin, rainfall exceedance probability for week 1, ibig sabihin, gaano kataas yung chance na yung mga lugar ay uulanin ng more than 25 mm. So makikita natin dito sa week 1 halos napakaraming pula, at kung makikita natin, ito ay percentage, no? So malaki ang probability, greater than 70, almost nasa 80 to 90% na yung mga lugar na ito na naka-highlight ng red ay magkaroon ng paulan na posibleng umabot ng greater than 25 mm rainfall or 50 mm of rain. Ngayon, bakit natin nagkakaroon tayo ng parang threshold values na 25 or 50? Kasi sa disaster preparedness and mitigation, actually, being part of the pre-disaster risk assessment meetings, tuwing may paparating na bagyo or may umiiral na habagat, ang nakikita po natin, may mga lugar talaga sa ating bansa na, for example, 50 mm na expected nating ulan ay magiging matindi po ang impact in terms of possible flash flood and landslide. Hence, we at Pag-asa, we continue to provide not only TC threat potential for the next 2 weeks, but also rainfall exceedance in 25 or 50 mm increments para makita naman po natin, or may greater than 50 mm increment pa po tayo, para magkaroon ng idea yung mga ating disaster managers kung gaano ba yung posibleng dami ng ulan, at kung historically meron na po silang record na, for example, nung dati umulan ng 50 mm, binaha yung lugar na ito sa barangay natin na mababa ang sea level, mas mababa ang elevation kumpara sa sea level. So nagkakaroon kaagad tayo ng idea with regards to the possible impacts ng mga certain threshold values ng expected na ulan or forecast na ulan in the next 1 to 2 weeks. So ilan lamang po yan sa features ng ating Pag-asa website na hindi na isama dun sa video presentation, but I think can really help our disaster managers and policy makers about potential actions should there be a potential tropical cyclone threat or significant rainfall episode sa kanilang lugar in the next 1 to 2 weeks po. So, yun lamang po. And hopefully, yung mga iba pang features ng website, available naman po yan. You can browse our website. Kung hindi man po dito sa icon base na nasa video presentation kanina, you can use the menu sa part na ito. May mga drop down po dyan, and you just click on it, and then makikita na po natin kung ano yung nilalaman ng particular section. And pwede nyo rin po ma-download yung PDF file ng, for example, the public weather forecast which was issued today. So, yun lamang po muna, additional do sa ating presentation, and hopefully may katanungan po sila para mas malinawan sa pag-utilize sa ating website. Then magkakaroon naman po tayo ng open forum para po sa Q&A, hindi lamang po sa Pag-asa website, kundi sa mga iba't ibang topics na nai-present sa Climate Forum ngayong araw. Thank you, sir. Thank you, sir, for that additional info. We are down to the last portion of our event, at para po maging in-depth pa at participative ang ating discussion,
dito na po papasok yung ating open forum. Kasi napaka-importante po yung inputs ng ating mga stakeholders. To facilitate yung Q&A portion ng ating event, let us all welcome Ms. Mary Jo Alma Escol Canlas, Weather Specialist 1 ng Climate Monitoring and Prediction Section. Go ahead po, Ms. May. Hello po, good morning. Good po itong feedback natin. Maraming salamat po. Okay po. So muli maraming salamat po and have a good day.